Mainit na pinag-usapan sa social media ang recent performance ng isang Pinoy drag queen. Nakabihis ala Poong Nazareno ang social media personality na si Pura Luca Vega habang inaawit ang tila upbeat at remix version ng dasal na Ama Namin sa isang bar. Hati naman ang reaksyon ng netizens sa viral performance. Si Senator J.B. Ejercito tinawag na blasphemy o kalapastanganan sa Diyos ang ginawa ni Luca. Pambabastos raw ito sa kanyang paniniwala. Depensa naman ng ilan ng drag performance ay isang uri ng art na paraan ng pagpapahayag. Sinagot ni Luca ang kontrobersya sa Twitter. My intention was never really to mock per se. Feeling ko I was very careful when I did that because I don't want it to come across as something that's very offensive. I also did that intentionally to challenge our notions of how we worship or how we're seeing our praise. Was it offensive because I'm a queer individual or was it of other factors? It was in no way trying to demean naman. Inalmahan naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang paggamit ng imahe ni Hesukristo bilang costume na anilay nakakabastos. Ang performance daw na inilagay sa social media ay halos may tuturing na anila na mockery at profanity. Hindi din daw dapat ginagamit ang pananampalataya at mga sagradong bagay para sa entertainment. Ang viral drag performance na yan sa saliw ng Ama Namin, di nagustuhan ng ilan pang mambabatas. Ang kauna-unahang transgender woman na kongresista, si Bataan Representative Geraldine Roman, sinabing kasiraan sa LGBTQIA+ community ang ginawa ni Pura Luca na nagtanghal habang nakakostume na ala Poong Nazareno. The mismong figure ng Jesus Christ at saka yung Lord's Prayer, anuhin mo ng gano'n, hindi tama yun. Talagang nananadya yan. Ang masakit dito, nalilihis yung usapin from plain disrespect for the sensibilities, religious sensibilities of other people. Nalilihis na pupunta sa gender issue. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, nakakalungkot man pero di raw dapat gamitin ang issue para itanggi ang karapatan at proteksyon ng LGBTQIA+ community. Kabilang si Ontiveros sa mga nagsusulong sa SOGI bill. Kinonde na rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang video. Maging ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, nagsalita na rin laban dito. That is the prayer taught by Christ himself. So, hindi mo dapat na ginamit yun ng ganun-ganun lang na sumasayo ka, in-entertain mo yung mga tao. Sa bagong Twitter post, sinabi ng drag queen na si Pura Luca Vega na naiintindihan niya kung tawagin ito ng iba na kalapastanganan at nakakasakit. Pero anya, di dapat sabihin o diktahan ang paraan ng kanyang pananampalataya o pagtatanghal. Idineklarang persona non grata sa General Santos City ang drag queen na si Pura Luca Vega. Ibig sabihin, hindi na siya welcome sa Gensan. Kinukundin na raw ng lokal na pamahalaan ng viral performance niya sa saliw ng Ama Namin habang nakabihis ala Poong Nazareno. Sabi ng LGU, malinaw na naka-offend sa Christian community ang performance ni Pura Luca Vega. Sabi naman ng Simbahang Katolika sa General Santos City, tama ang hakbang ng lokal na pamahalaan nila. Wala pang pahayag si Pura Luca Vega tungkol dito. Panibagong reklamo laban sa drag queen na si Pura Luca Vega, inihain ng grupo ng mga deboto ng Nazareno. Ayon sa Hijos del Nazareno Central, paglabag sa Cybercrime Prevention Act, ang video poster remix performance ni Pura ng Ama Namin, kung saan ang costume niya kawangis ang kasuotan ng itim na Nazareno. Anila, mataas sa antas ng kalapastanganan sa Panginoon ang kanyang ginawa. Gayunman, handa raw silang iatras ang reklamo kung hihingi siya ng tawad sa Poong Nazareno. Bago nito, nagsampa na rin ng reklamo laban kay Pura ang ilang lider ng simbahang nasa ilalim ng Philippines for Jesus Movement.
Samantala, idineklara na ring persona non grata sa Cebu City, si Pura. Nauna na nagdeklara ang Manila, General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, Laguna, Nueva Ecija at Cagayan de Oro. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Pura, pero nauna na niyang kinondena ang pagdedeklara sa kanyang persona non grata sa iba't ibang lugar. Iginiit din niya noon na hindi niya intensyong mambastos at ang kanyang drag daw ay sumasailalim sa bersyon ni Cristo na kaisa ng queer audience. Drag queen na Pura Luca Vega idineklara na ring persona non grata sa Bohol. Anila ang kawalang respeto at offensive na paglalarawan sa religious figures ay hindi nakakahikayat sa pagsulong ng pagkakaisa at pagrerespeto sa isa't isa. Nauna nang idineklarang persona non grata ng 8 iba pang lugar si Vega. Dati na itong kinundina ni Pura, hindi raw niya intensyong mambastos. Giit niya, drag is art. Inaresto ng mga pulis Maynila ang drag queen na si Pura Luca Vega kaugnay sa kanyang kontrobersyal na Ama Namin performance. Para yan sa kasong paglabag sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows na isinampa ng isang grupo sa Maynila. 72,000 pesos ang itinakdang piyansa. Matatanda ang ikinagalit ng iba't ibang religious groups ang Ama Namin performance ni Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pahente habang nakabihis Nazareno. Bagamat batid daw niyang may nakasampang kaso laban sa kanya, nagunat pa rin daw siya sa paglabas ng warrant of arrest. Sabi ni Pura Luca Vega, hindi siya nakadalo sa pagdinig ng kanyang kaso dahil sa maling address na ipadala ang subpoena para rito. Pinanindigan niyang hindi niya intensyong mangutya at nirirespeto raw niya kung may mga nasaktan sa kanyang performance. Bukod sa kaso sa Maynila, may 3 pa raw na kinakaharap na kaparehong kaso sa Quezon City, si Pura Luca Vega. Inaresto ulit ang drag queen na si Pura Luca Vega para yan sa 3 counts ng immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Kaugnay pa rin ito ng kontrobersyal niyang performance ng Ama Namin nang nakabihis ng Mala Jesucristo. Maayos naman siyang sumama sa mga pulis ng MPD Station 3. 360,000 pesos ang tinakdang piyansa para sa kanyang kaso. Mensahe ni Pura Luca, drag is not a crime. Dati nang inaresto si Pura Luca Vega pero nakapagpiyansa para sa 6 na counts ng kaparehong kaso. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.